China, sumalakay na sa mga karagatan ng Taiwan, sinubukan na ang mga bagong missiles at iba pang mga armas para sa pananakop nila sa Taiwan. Amerika, halos sumabog na sa galit dahil sa mga masasamang aksyon ng China sa islang bansa. At pinalibutan na ng mga Amerikanong sundalo ang mga border ng Taiwan. Bago tayo mag-umpisa ay huwag mong kalimutan mag-subscribe sa channel na ito, at pakipindot na rin ang bell icon para lagi kang updated sa ating mahalagang balita. Noong ika-11 ng Hunyo, taong kasalukuyan, nagsagawa ang China ng isang makabuluhan at lubos na nakakapukaw na pagsasanay militar, na nagpapatindi ng tensyon sa rehiyon. Ang pagsasanay na ito ay tinawag ng China na Joint Sword 2024A. Ang mga maniobra na ito ay nagpakita ng lakas ng People's Liberation Army at walang alinlangan na nakatutok sa Taiwan. Sa isang malakas na pagpapakita ng puwersa, ang People's Liberation Army ng China ay naglunsad ng isang serye ng mga coordinated missile strike at live fire drills. Ang mga pagsasanay na ito ay nag-simulate ng mga pag-atake sa mga pangunahing lungsod ng Taiwan, kabilang ang kabisera ng Taipei, ang silangang daungang lungsod ng Hualien, at ang katimugang metropolis ng Kaohsiung. Ang ginagawang pagsasanay na ito ng China ay nakakapanindig balahibo at nagbibigay ng kaba sa buong Taiwan, na tila ba wala na sa tamang katinoan ang China, at kung ano-ano na lang ang pumapasok sa utak nito. Kasama sa operasyon ang isang kahanga-hangang hanay ng mga asset ng militar. Ang mga bumbero ng China, mga fighter jet, at mga sasakyang pandagat ay nagsagawa ng magkakasabay na mga maniobra na nagpapakita ng kanilang kakayahang magsagawa ng komplikado at malakihang mga operasyong militar. Ang pagsasanay na ito ng Joint Sword 2024A ng China ay isang malinaw na mensahe mula sa Beijing. Naghahain ito ng maraming layunin, isang pagpapakita ng lakas, isang pagsubok ng kahandaang militar, at isang matinding babala sa Taiwan at mga kaalyado nito tungkol sa mga kahihinatnan ng anumang hakbang patungo sa formal na kalayaan. Ang mga pagsasanay ay nagpapataas ng takot sa populasyon ng Taiwan at nagtaas ng mga alarma dahil sa mas asama nitong aksyon at hindi pagsunod sa international na batas. Kinundina ng gobyerno ng Taiwan ang mga pagsasanay na ito. Tinawag silang isang hindi kinakailangang provokasyon at isang banta sa katatagan ng rehiyon. Ayon sa isang Taiwanese press conference, hinihimok namin ng China na itigil na kaagad ang mga agresibong aksyon na ito. Ang ganitong mga maniobra ay hindi lamang mapanganib kundi nakapipinsala din sa kapayapaan at katatagan sa rehiyon. Ang mga drills ay nag-udyok sa isang malabo ng diplomatikong aktibidad. Ang Estados Unidos, Japan, at ang European Union ay lahat ay nagpahayag ng matinding pagkabahala at nanawagan para sa pagpigil mula sa Beijing. Ang mga live drills na ito ng China ay nag-uudyok sa isang malaking digmaan sa pagitan ng China at Taiwan. Ang Estados Unidos, Japan, at ang European Union ay nagpahayag ng matinding galit sa China at pagkabahala, nanawagan ang lahat ng kalyadong bansa ng Taiwan na itigil na ng Beijing ang mga aktibidad na ito. Ang Amerika ay agad nagsagawa ng press conference patungkol sa ginagawa ng China sa Taiwan at sinabi nito, mahigpit naming sinusubaybayan ang sitwasyon at hinihimok ang lahat ng partido na makibahagi sa mapayapang pag-uusap. Ang seguridad at katatagan ng Taiwan Strait ay pinakamahalaga sa pandaigdigang komunidad. Ayon sa isang military analyst ng US, itinatampok ng mga pagsasanay na ito ang lumalagong kakayahan ng militar ng China at ang pagpayag nitong gumamit ng dahas para makamit ang mga layuning geopolitical nito. Isa itong matinding paalala ng pabago-bago ng kapaligiran ng seguridad sa Silangang Asya, at hindi rin papayag ang Amerika na basta na lamang sakupin ang Taiwan dahil sa isang masamang layunin at ambisyon nito. Habang pinagmamasdan ng mundo ang mga nangyayari sa kalupaan, ang mga ginagawang hakbang ng China ay nagsisilbing isang maingat na paalala ng marupok na kapayapaan sa Taiwan Strait, at ang kasalukuyang panganib at sigalot sa dalawang bansa na patuloy na lumalaki at patungo na sa isang malaking digmaan na dahil lamang sa kasakimang ugali ng China. Dahil sa ginagawang hakbang ng Beijing sa Taiwan, mabilis na tumugon ang Estados Unidos sa lumalalang sitwasyon. Dahil sa galit sa mga agresibong maniobra ng China, nagtalaga ang US ng mga karagdagang sundalo at asset ng militar upang palibutan ang Taiwan,
na nagpapahiwatig ng matinding pangako sa pagtatanggol sa islang bansa. Ayon sa Chief Navy Commander ng US, kami ay nagpapakalat na ng mga puwersa upang matiyak ang kaligtasan at seguridad ng aming mga kaalyado sa rehiyon. Anumang banta sa soberanya ng Taiwan ay sasagutin ng mapagpasyang aksyon. Ang mga pagsasanay at kasunod na pagtugon ng militar ng US ay nagudyok sa isang magulo at diplomatikong aktibidad. At hindi magugustuhan ng China ang gagawin ng Amerika sa bansa nila kapag sinimulan nila ang gulong ito. Alam ng Amerika na malakas ang militar at mga pandigmang armas ng China, pero handa rin ng Amerika na makipaglaban sa China upang makamit ang tunay na kapayapaan sa Taiwan. Habang ang mga tensyon sa Taiwan Strait ay patuloy na tumataas, ang deployment na ito ng US Navy ay nakikita bilang isang malinaw na mensahe ng US sa China tungkol sa pangako ng Amerika sa pagtatanggol ng Taiwan. Iminumungkahi ng mga analyst na ang presensya ng mga sundalo ng US sa Taiwan ay maaaring magsilbing hadlang sa mga potensyal na aksyong militar ng China na nagpapatibay sa kahandaan ng Taiwan na ipagtanggol ang soberanya nito. Ang paglipat sa paglalagay ng mga tropang US ng permanente sa Taiwan ay nagmamarka ng isang makabuluhang pagtaas sa kooperasyon sa pagtatanggol ng US sa Taiwan. Ang deployment na ito ay bahagi ng mas malaking pagsisikap na palakasin ang kakayahan ng militar ng Taiwan sa harap ng potensyal na pagsalakay mula sa Beijing. Magbibigay din ang mga tropang US ng kritikal na pagsasanay at suporta sa mga puwersa ng Taiwan, na kinabibilangan ng mga espesyal na unit ng operasyon na bihasa sa mga taktika sa digmaang amphibious at guerrilla. Kasama sa estratehiyang militar ng Taiwan ang pagpapatibay sa mga isla nito tulad ng Kinmen at Penghu, na itinuturing na mga kritikal na target kung sakaling magkaroon ng pagsalakay ng mga Tsino. Ang mga islang ito ay nilagyan ng mga advanced na anti-ship at anti-aircraft missiles, long-range radar system, at sinusuportahan ng mga espesyal na unit tulad ng 101st Amphibious Reconnaissance Battalion, na kadalasang inihambing sa US Navy SEALs. Ang mga puwersang ito ay sinanay na magsagawa ng mga taktika sa pakikidigmang guerrilla, sakaling kailanganin nilang antalahin at guluhin ang anumang puwersang sumasalakay. Bukod dito, mabilis na isinusulong ng Taiwan ang mga teknolohiyang drone at counter-drone nito. Nilalayo ng bansa na makaipon ng humigit kumulang 3,200 na military UAV bago matapos ang taong 2024 bilang bahagi ng Drone National Team na inisyatiba nito. Ang pagsisikap na ito ay kinukumpleto ng Drone Defense National Team na nakatutok sa pagkontra sa mga banta ng drone gamit ang mga sopistikadong sistema na binuo ng mga domestic na kumpanya. At malaking tulong ang mga drone na ito kung sakaling mag-umpisa na ang digmaan sa pagitan ng dalawang bansa. Ikaw, Idol, ano sa tingin mo ang mga ginagawang kaayusan at hakbang ng Amerika para sa Taiwan? Maituturing mo ba ang bansang Amerika na kakampi ng Pilipinas at handang lumaban upang ipagtanggol ang bansa natin kung sakaling magkaroon ng digmaan at magdeklara ng giyera ang China laban sa Pilipinas? Hanggang dito na lamang po mga idol, maraming salamat po sa inyong lahat at mabuhay po kayo.